Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Alam mo, Ral, Yo, ang ganda pala talaga ng mata mo no? hintayin ko yung close-up. Wow. Bakit kailangan sa malayo yung tingin? Ang ganda. Para ma-highlight yung features. Pero talaga ba? Oo, maganda. Para bang nangungusap ang iyong mga mata. Para meron siyang mga sinasabi na hindi ko mawari. Wala naman. Pero paano kung may makasalubong ka? Okay, tapos tinitigan ka mula ulo hanggang paa. Yung parang, tipong parang haba-haba ng hair mo kahit nagpagupit ka naman. Kasi Nag-iba ako nung pinitigan ako. Alam mo, depende sa tingin. Depende sa tingin eh. Medyo Depende. kailangan mong tansyahin kung ano bang meaning ng pagtingin. Okay. Pero teka, para kasing ako naman may nakikita ako eh. That, Parang sa loob ng ilong mo kasi parang may mausok-usok yung dinaanan mo papunta dito, no? kanina pa tayo nagsasalita dito. Ngayon wala ko sinaban. At kanina pa. Ayusin ko na mamaya. Pero alam mo, Rael, hindi kailangan ng malalim na salita ko. Ang mata pa lang, nagsisinungaling na. Kaya kung hindi ka totoo, bawal ka sa team ko. Sa team Pula! Pula! At kaway-kaway naman sa mga walang paninindigan. Aba, makuha kayo sa tingin. Ayaw namin yan dito sa Team Puti! Umanda na mga kapatid. Mata sa mata, salita, laban sa salita. Welcome sa... Face-to-face harapan! Tingin pa lang nila, marami nang nasasabi. Matalas, mapanuri, pero may puso sa bawat salita. Sila ang ating harapang tagapayo. Gamitin ang mata para rumispeto sa kapwa. Check na check yan kay Dr. Camille Garcia. Tumingin ng may paggalang, hindi may mali siya. Ganyan dapat, sabi ni Dr. Love, Brother June Bana! At eto na nga, mapapatitig ka habang pinapaliwanag niya ng malinaw ang batas. Our guest lawyer, Attorney Rob Gozon. Malinaw ang kanyang layunin, ang mamagitan sa mga nag-aalitan at makapaghatid ng tulong sa nangangailangan. All eyes on her, eto na ang atin ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ngayong araw, isang reklamo ang tatalakayin natin, masamang titig na tila mas matalim pa sa salita o sa kutsilyo. Ayan. Nahumantong sa alitan ng magkumpare. Okay? Simpleng tingin nga lang ba o may dahilan para, pare ko? Huwag kang malisyoso. Bantay sarado si Denny sa kanyang dalagang anak dahil ang kanyang kumparing si Ugto bantay sa lakay daw. Hindi totoo yun. Ngayon sa bayan, lagi lang sa bayan eh. Gago lang mga nagsasabing gano'n. May mga apo yan, saka anak na babae, magiging gano'n. Ayon kay Ugto, siya ay marunong lang mag-appreciate ng beauty. Kaya ang mga tingin niya raw ay huwag bigyan ng masamang kahulugan. Yung apo ko, lagi nagsusumbong yun, takot na duman sa harapan. Kaya pag dito na dumadaan sa likod, kung minsan sinasamahan ko pa nga kasi nga may uubod yan sa labas. Masama tumingin, may pagnanasa baga. Eh kahit na ako, natatakot na rin ako, kaya panaiwas namin. Sagad na ang galit ng nagre-reklamong si Dennis. Saan nahahantong ang sightseeing ni Ugto? Kalaboso na ba ang kanyang next location? Ayan. So siya ang ama ng dalagang nababastos umano ng mismong kumpare niya. Dennis, humarap ka na.
Ayun, kumpare mo itong nirereklamo mo. Opo, ma'am. Oh, bakit? Ano ang problema? Nagsumbong po kasi sa akin yung anak ko, ma'am, na yung dadaan siya, laging masama ako makatingin sa kanya. Siyempre po yung bata, natatakot. Kaya lagi po nagsusumbong sa akin. Ilan taon na yung anak mo? 18 years old po, ma'am. Ngayon, kaka-18 lang niya ngayong January. Okay. Ano bang klaseng tingin yun? Yung may malisyoso pong tingin, ma'am, kasi alam naman po natin yun, ma'am, dahil yung iba yung titig ng parang nakakabastos, Oh. iba yung titig lang na dumadaan ka lang. Oh. Eh, lalo na dalaga yung anak ko, ma'am. Anong sinasabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin, Papa, bakit ganun yung kumpare mo makatingin sa akin? Yung dadaan na lang ako, laging ganun. Kaya po yung anak ko, natatakot po, nagpapasama na sa akin. Pag lalabas o kaya pag uuwi ng bahay, nagaan mo sa akin, papasunduin mo po ako. Oh. Parang trauma po siya, ma'am. Pero kinumpronta mo naman yung kumpare mo. Opo, kinausap ko lang na sabi ko, wag naman pati yung anak ko na tuwing dadaan na lang, laging ganun. Bakit magkapit bahay kayo? Opo, sa Tondo po. Ano mo pagkakakilala mo at ginawa mo pang kumpare yan? Oo nga, nung una, okay naman po eh. Okay naman po yung pagkakakilala ko sa kanya, maayos. Kaya itong bandang uli, may mga naririnig na po ako na hindi maganda, kaya po, pati ito sa anak ko na yun po naiisip ko, syempre. May iba pa daw atraso sa'yo. Opo, yung hiniram niya po sa akin, electrical wire, gamit ko po sa hanap buhay yun, ma'am eh. Hiniram niya, tas nung isoli niya, iba na. Ano na? Umiksi na, tsaka lumiit na, ma'am. Ayan sa ating mesa ng Ayan. ebidensya. Ito yung hindi electrical wire. Mahaba Ano to? po yan. Anong tawag dito? Extension. Extension cord. Umikli na ito. Umiksi na po, iba na po yung sinuli niya. So anong ginawa niya doon? Ewan ko baka lagi ko po nadadaanan yan sa sugalan baka pinagsugal niya, kaya buti naman pinalitan niya pero hindi ko magamit, ma'am. Ang inirereklamong kumpare na malaswa daw kung makatingin. Ugto, humarap ka na. Ugto. Pare pa naman kita. Ugto. Pati anak ko, susumbong sa akin. Okay. Ngayon, tingnan mo, bago na ugali, para na trauma. Sa anak mo mangyari yun. Di ba? Kung sa anak mo mangyari yun. Huwag mo nang maniniwala sa mga kwento ng anak mo. Kung maniniwala, Kung pare kita? hindi magsasalita yung bata ng ganun. Kung hindi Huwag nakatakot ka sa'yo. maniniwala. Magkumpare Hindi ka tayo, naman di ba? dating ganyan. May katotohanan ba ang ibinibintang sa'yo na talagang nambabastos ka sa halos menor de edad pang anak ng iyong kumpare? Huwag mo munang sasagutin yan. Magbabalik pa ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Yung ating mahiwagang tanong dito kay Ugto, totoo ba na tumititig ka na parang halos hinuhubaran mo na daw yung anak ni Dennis? Hindi po totoo yung wala po katotohanan yun. Natural lang po talaga tumingin, katulad ng ganyan. Binibigyan mo ng kulugan ng anak niya kasi dahil marami akong totoo, alam na nakulong ako. Kaya nabibigyan mo ng... Iba kasi yung, iba yung tingin na... Hindi yun. Tingin na masama. Nabibigyan ng kulugan ng anak mo. Dumadaan. Kasi galing ako ng rin ako, kaya alam ko marami yan akong totoo. Iba nakakalang iniisip ng anak mo. O, diba? Ako parang nga lang paano ka natatakot yung na ipagkala ko sa'yo, tsaka sa anak mo, isa lang. Iba yung titig, iba yung tingin. Tsaka iba yung titig na may Huwag ka pagnanasa. ipapadala sa anak mo. Hindi mo kasi inaanong... Baka nagsisungan yung anak mo sa akin eh. Kasi marami akong totoo. Nakulong ako. Iba na naging tingin niya sa Kita mo akin. naging epekto doon sa anak mo. Paano kung sa anak mo mangyari yun? Magbalik tayo ng sitwasyon. Di ba? Baka nasaktan mo pa ako. Oh. Pero ikaw, naano kita kasi alam ko mahirap makulong. May tanong ako, matagal mo nang kilala yung bata? Mula pagkabata hanggang 18? Oo, kumpare ko nga po siya eh. So, kumpare mo sa Mali binyag? mali pa lang, nakikita ko na siya. Nakikita niya na ako. Kumpare sa kasal o sa binyag? Binyag po. Binyag! O edi, maliit Maliit pa pa lang, lang, parang nakikita na anak mo ako. na rin, kumbaga. Tapos Nakita niyang nung nawala lumaki. ako, kasi nga nakulong ako. Tapos nung paglaya ko ulit, iba na tingin sa akin nung lumaya ako.
siguro iba na nasa isip niya, nakulong to, salbahe to, Naiintindihan ko. gano'n. May trabaho ka ba ngayon? Mukhang wala. Tricycle lang po yung bira. Tricycle. Oo. Eh kasi panay tambay mo, kaya ayan, napagbibintangan ka tuloy. Teka muna, paano mo ipapaliwanag yung sinasabi na may iba pang babaeng nagrereklamo din sa'yo? Katulad yan, lalaki ko eh. Marami akong kaibigang babae. Minsan noon, mga nakakabarkada ko, nakakabiroan ko. Siguro yung biro ko na yun, binibigyan na lang maling... Kahulugan. Maraming kahulugan. Kasama ba yun sa batas ng safe space o bawal ang bastos law? Yes po. Bawal bastos law. May ganun na ngayon, ha? Pinagbabawal po dito yung leering and intrusive gazing. Ay, oo. Ano yun sa Tagalog? Yung pong pagtingin na Malagkit na titig. yan, ganyan ho. May Yung may mali siya. pagnanasa, yan. Yung mga pagtingin na unpleasant way. Basta po ang intrusive gazing, yung para bang, sa pakiramdam ng taong tinitingnan ay para ba siyang hinuhubaran. Ang parang kolatilya po ng batas dito or yung qualifier natin dito is, papasok ito dun sa anti-bastos law if that intrusive paniningin, intrusive looking or ay natitreten ang personal safety ng isang O, yun na tao. nga nangyayari. Yan. Kaya papasok ho dito sa batas na yan dahil personal po dun sa victim. Yung threatened personal safety niya. Kaya kuya, ingat ka. Bukod sa masamang tingin, meron pang issue ng kordon. Ano daw ang nangyari? tulad yan. Pinahiram daw niya ito sa'yo, bigla nung binalik mo, maikli na. Ma'am, sabi niya po, gagamitin nila sa patay, kaya pinagtatiwala ko po, ma'am. Ha? Sa patay? Ganyan na. Oh. Kasi po merong lumapit sa akin na lumatayan na nanghiram ng extension wire. Oh. Ako na lang nagpresenta na meron akong mahiraman. Sa kanya ako lumapit. Piniram ko. Pero kung sinasabi, binawasan ko. Wala akong katotohanan yun. Ayan, tignan mo nangyari, oh. Gamit ko sa trabaho yan. Gamit mo, siyempre, kabisado mo, alam mo yung haba kung hanggang saan makakarating, di ba, ma'am? Okay. Pag sarili mong gamit, tandaan mo po yan, eh. Kahit na pagbalik-balik ta rin mo yung kabisado mo. Halimbawa, binawasan ko yan, di ba? Halimbawa, binawasan ko yan. Magkano ko naman maibibenta sa ganung halaga? O kaya nga, ilagay ka kasi sa sugalan, eh. Pero ang tanong dito, kaninong titig ang dapat talaga managot? Susunod na ang mga kakampi ni Dennis at ni Ugto. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Kampihan muna tayo ngayon. Sa kanyang mga mata, kitang-kita niya ang mali siya. Siya ang magpapatotoo daw na talagang bastos makatitig. Itong si Ugto. Sharon, humarap ka na. O Sharon, ayan, may mga tanong sa'yo si Tuesday. Natatakot ako, parang mainit ang ulo ni Sharon init nung ang ulo ni pumasok. Sharon. Masama ka rin Inismiran. makatitig, ha? Nang ismid, di ko nung pasok. Sharon, ba't mainit ulo mo kay kuya? Anong ginawa niya sa'yo? Kasi po nagmamanicure po ako. Nung dumaan po ako, sabi niya po, baka naman pwedeng tikman yan. Wala. Mga ganun. May words na, hindi lang Wala akong tignan. katotohanan yun. Wala akong katotohanan yun. Wala akong katotohanan yun. Oo. Sa balita mo ba sa lugar nyo, ikaw lang yung nagaganito ni kuya? Hindi ko po na ano, pero nung dumaan po ako, sinabi niya po yun. Okay, sa'yo Wala sa yun. personal Hindi na sinungaling ka? experience. Oo. Pero nakita mo na rin na tumititig talaga siya dun sa anak ni Dennis? Opo. Ano pang klaseng titig? Pwede mong gayahin? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Basta natural lang. Oo. O ano masasabi mo, Ugto? Sinabi mo ba talaga yon? Hindi ko sinabi, wala akong katotohanan yun. O, di ba? Oo. Iba talaga yung titig na may mali siya. Iba yung Ayun, titig sinabi niya lang yun. tumigil Ewan ko sa ba, ba't niya nasabi sa akin yun? Ano daw yung gusto niya matikman? May paninda ka ba? Yung kuko. Sa kanya. Yung kuko? Double meaning. Okay, so kung may kakampi si Dennis, meron din kakampi si Ugto. Eto na, sabi nga niya, hindi bastos ang kumpare niya. Raul, humarap ka na. Kuya Raul,
Kamusta po kayo? Okay naman. At kamusta naman ang pagkakakilala mo kay Kuya Ugto? Si Paro Ugto, mula sa pula pagkabata, pagkasama na kami niya, tropa. Kaya kilala ko ugali. Ang pagtingin niya sa babae, hindi tingin namin pag nasa po. Huwag kayo maniniwala sa ganun. Hindi naman taga ang lalaki, talaga tumitingin naman po sa lalaki, ang babae, di ba, ganun. Pero ito, mula sa pun, may diferensya kasi mata niya eh. Ay, ano May labo po. malabo. Opo. Kaya akala lang po nila, ang pagtingin nito sa babae, akala pa pag nasa mula ulog ang paa, Siyempre. naniwala sa ganun. Kakampihan kayo dahil... So kung may diferensya yung mata niya, kung tumitig siya sa babae at sa lalaki, parehas lamang. Parehas lang din po. Parehas lamang. So, paano naman nanggaling yung ibang mga nagsasabi, nagre-reklamo kay Kuya Ugto na manyakis nga daw kung makatingin, gano'n? Pero ito po yung manyakis, dapat po ito, nagtagal na sa loob to. Bumalik dapat na dito. At may reklamo sa barangay, na ano, wala naman po reklamo eh. So, tanungin natin, yung anak na sinasabing na bibiktima daw siya ng pambabastos dahil sa tingin ni Ugto. Nasa audience natin si Ninya. Ninya, tayo ka nga, iha. Ayun. So, Ninya, ilan taong ka na ngayon? 18 po. 18. Okay. So, bakit naisipan mong isumbong na sa tatay mo itong paninitig, sabi mo ni Ugto? Kasi sobra na po talaga yung pagtingin niya eh. Para pong kakainin ako. Grabe po yung pagtingin niya po talaga. Tapos pagsusumbong pa sa akin, paano kung Natakot ka lang nun. Natakot ka lang sa akin kasi marami yung totoo eh. Kasi pa, alam mo, galing ako sa loob ng kulungan. Mali lang yung duda mo na. Takot ka lang sa akin. Mabait na tao to, totoo lang. Attorney Rob, sa ganyang pagkakataon, anong klase mga tanong dapat ang tanungin kay Ninya? Ninya, ikaw, nung bang panahon na tinitignan ka niya, ano nararamdaman mo, yung totoo? Kinakabahan po talaga ako noon. Kaya dire-diretso na lang po ako. Nung tinignan ko po siya, parang iba po talaga yung tingin niya. Okay, Alam ko naman sige. po yung... Una, natakot ka na. Sige, pangalawang beses. Ayun po, na ano na po ako na nung tinignan niya po ako, parang iba na po yun eh. Kasi alam ko naman po yung titig na wala namang pong mali siya. Oh, ngayon, dahil lang tinitignan ka ng ganyan, sa sarili mo ba natatakot ka sa personal mong safety? Natatakot Opo. ka ba na maaaring may mangyaring masama sa'yo mula sa tumititig sa'yo? Opo. Okay. So pagka yun po ang testimony ng isang positive testimony po yan, no? Kasi evidentiary tayo dahil sabi nga ni Ate Coring, he said, she said. Pero ang sabi ng batas, ano ba yung naramdaman ng biktima? Plus a credible positive testimony. Ngayon, kung gusto pa nating lalo pang patibayin ng ebidensya, we can establish a pattern of behavior na tinatanggap sa ating rules of court. Ano ba yung behavior nitong tao na to na mag-i-establish siya sa isipan ng hukom na talagang meron siyang probabilidad o mataas ang probabilidad na gagawin niya ito? Eto na si Sharon. Ayan na si Sharon. Oo. Ano pa? Yung blatant disregard sa batas. Sabi mo nga, kuya, nakulong ka. Para lamang po sa kaalaman ng lahat, yung unang offender ng drug user, nire-rehab ho yan. Pag umulit ka pa, doon ka palang ikukulong talaga. Kaya merong pattern of disregard si kuya sa paglabag sa batas. May testimony tayo. Plus, this minor, kaka-18 mo pa lang eh. So, nung panahon na ikaw ay nakaramdaman ng you're not safe, no? You're fearful, you were just a minor. And it's a badge of truth po, yung youthful age na nagsasabi ng katotohanan. I see. Ayun. So, kumbaga, Ugto, wala ka mang intensyon. Okay, sabihin natin wala kang intensyong masama. Pero yun ang nararamdaman niya, iwas na tayo. Ganon lang kasimple yun. Diba? Iwas na iwas na lang tayo. po. Oo. Ano kayang mas mabigat pang anggulo ang makikita ng ating mga sausawero at sausawera, pati na ng ating trio tagapayo? Tutukan, ito ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Parang gusto ko mag-eksperimento. Ninya, tayo ka lang ha, tayo ka lang. Ikaw rin, Ryle, tayo ka. Ayan, titigan mo nga si Ninya. Napangiti. Napangiti. Tinan mo si Ninya, parang kinikilig. Oh, Ninya, oy, andito tatay mo, Ninya.
Ay, baka ako ireklamo. Upo na po Ikaw ako. ang ireklamo. Ninya, tanong, kung ang tititig sa'yo ng ganon ay si Ryle, okay lang ba? Depende po sa tingin. Pero wala naman pong ano eh. Wala. Wala Ayan kang na po, nadama ayan na. na threat. Hindi ka natatakot sa madaling sige, salita. sige, Ninya, sabihin mo. Ayun po, hindi po natatakot po. Kasi, Wala naman po mali siya po yung tingin niya. Hindi po ganon. So parang nakikita mo yung diferensya ng may Opo. mali siya sa, hindi dahil sa may tattoo siya, hindi dahil sa pogi ito, ganon. Depende sa tingin. Opo. Ayun. Okay, Ryle, magdahan-dahan ka ng mga paningin mo, ha? Ate Kuring, meron akong input. O, sige. Oo. Kasi para sa mga kapatid nating nakulong o napiit, no, gusto ko rin kayong lagyan ng boses sana. Hinihimok ko ang pamahalaan na hindi matatapos sana ang rehabilitasyon sa loob ng institusyon. Bilang nagbobolontaryo rin po ko sa correctional, nakita ko pong gaano kahirap ang buhay nila doon. At nandoon sila para talaga may attempt na magbago or magkaroon ng pag-iba ng direksyon ng kanilang buhay. Pero sadly, sa loob din ng kulungan, makikilala mo yung mga iba-ibang klaseng tao na kadalasan ay hindi maganda ang ugali. Minsan nakukuha mo yon, minsan nahahawa ka. Kaya sana po paglabas po ng ating mga napiit na mga kapatid, bigyan pa sila ng iba pang programa para mag-reintegrate sa society. Pakinggan natin ang mga opinyon naman ng mga sausawero at sausawera. Sino ba nagkamali dito? Pagkakamali ba yung tumitig? Ayan. Simulan natin kay Bea Benene. So, unang-una sa lahat, syempre hindi ko pwedeng i-invalidate yung feelings mo kasi nararamdaman mo yan bilang babae at syempre babae rin ako. Nararamdaman ko din minsan. However, kasi it's human nature. Hindi natin pwedeng idikta kung ano yung mga behavior ng mga tao. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin. At saka, sana ako din po, Kuya Ray, tignan mo. Hala! Ano daw? Kuya Ray, tignan mo daw siya. Hindi ko tulubo. Oh, nakatitig na si Ryle. Nakatitig na. Oh, ayan. Ibang titig. Titig nga, Ryle. Pakita nga ng titig. Ayan. Nakakatakot naman. Wait lang, talaga. Hindi po daw niya palalampasin. Paisa lang daw po, Ate Corinne. Sandali lang. Kasi masaya siya, Ray. Oh, diba? Umuwi ka na. Ay, nako. At least may napasaya tayo. May bayad yun, ha? Okay. Diyan naman sa puti. Tama si Kuya Dennis. Sinira mo yung respeto at tiwala niya. Wala namang anak na magsusumbong kung wala ka namang ginagawang masama. Ayan. Sabi nga yung edad, yung kabataan niya ay nagdumadagdag sa kredibilidad niya kasi hindi naman magsisinungaling. Attorney Rob, lalaki lang ba ang pwedeng tumitig ng masama? Wala bang nagrereklamong lalaki na tinititigan ng isang babaeng para siyang hinuhubaran? Applicable po sa lahat ng gender, ito pong anti-bastos law. Yes. Kahit babae po, babae sa babae, lalaki sa lalaki, lalaki sa babae, lahat po ng arrangements na yan, pinagbabawal po yung mga ganyan na mga intrusive look, ganyan, yung mga Ayun. pangbabastos. Opo. Ayun, okay. O, so pwede rin pala yun sa babae. Pero alimbawa, pupunta ka sa isang gay bar at merong mga nanghahalina doon. Eh di syempre nakatitig kang ganyan. Eh yun naman ang kanilang trabaho. Ano yun? Pwede ka rin mamahabla? Ibang usapan naman po yun sapagkat anticipated po yun. Ang keyword po ng batas ay unwanted. So pag ini-invite mo yun or kaya pumunta ka sa isang lugar na that is wanted, okay, wala pong liability under the law. Correct. So pag sumasayaw ka ng ganon at tinitigan ka, Bakit may nginig? Huwag kang may nasignal. magrereklamo. Opo. Oo, ganon. Okay. So, Dr. Camille, anong epekto naman sa pag-iisip at emosyon ng isang babae na nakakaranas ng ganong klaseng malaswang pagtititig? Actually, malaking epekto yun, Ate Corinda, kasi merong pagkakataon na unang-una, baka it will cause yung anxiety. At the same time, yung possibility na sa sobrang takot niya, eto na, magkakaroon na ng phobia, magkakaroon ng trauma, baka mamaya merong isang nagkakagusto sa kanya ng totoo, pero ang tingin niya kasi masama yung tingin nitong tao na to. Yun yung magkakaroon,
iba, ma-projected niya yung displaced anger, lahat, pwedeng ganon. Pero sa pagkakataong ito, no, alam nyo, kung sakasakali mo makasuhan si Ugto dito, na para sabihin na nambabasto siya or whatever, alam nyo, malaking factor dito yung psychological assessment. Kasi tatandaan natin na itong pagtingin na to, hindi siya considered na mental issue. It can be considered a mental issue kung ito ay bahagi ng kanyang personality. And if it is a personality disorder, yung pong ginagawa niyang parang disrespectful behavior, pwede po nating sabihin na, ito, ano to may antisocial personality to, merong narcissist to, o kaya naman pwedeng impulse control dahil kasi hindi niya makontrol yung kanyang pagtingin na ganun. Ayun. So, kailangan talagang pag-aralang mabuti. Ano? Mahirap din kasi yung nambibintang, wala namang kasalanan. Pero siguro, dumating na sa kasukdulan si Ninya. No? So, Dr. Love, ano naman ang maipapayo mo sa mga lalaki pagdating sa ganitong usapin? Bawal tumitig. Real short and sweet. Paano pag nanonood ka ng Binibining Pilipinas? Alam mo, ate ko rin kasi sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate lahat. Hindi natin ma-expect na ma-appreciate ng tao ang personality natin. Marami dyan ang maaaring matutuwa sa'yo. Merong mga tao na pag nakita ka parang, hindi asiwa sila na makita ka. Lalo siguro, let's face it, sa mga kapatid natin na nakulong, no? Parang na-stigmatize sila. Pagtingin pa lang sa'yo, parang masama nang iniisip. And that could possibly be true sa kaso ni Ugtong. Sa akin lang, Ugtong, whatever it is, maaaring pangit ang pagtingin sa'yo at maaaring totoo naman yung accusations nila. Ikaw ang nakakaalam nun, no? Pero ngayon na alam mo na at ipinresent sa iyo ang pananaw ng ibang tao doon sa pamaraan ng pagtingin o pagtitig mo sa kanila, ikaw nang mag-adjust. At kung sakali man, kagaya ng binanggit ko kanina, naka-offend ka kahit hindi mo sinasadya, marapat lamang at magandang makita na humingi ka ng paumanhin. Ayun, simply said, nagsimula sa masamang tingin, nagtapos sa tila, tinusok ang tiwala. Magkakaayos pa kaya ang magkumpare? Alamin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong tayo namamagitan sa mga alitan at bangayan dahil tungkulin din natin ang tumulong. Gaya na lang ni Kat na nagsikap mag-ipon para sa handa ng kanyang anak pero hindi natupad ang usapan at kulang daw ang ibinigay ng nagluto. Ikaw naman, Kat, ito ang gagawin natin. Magpapadala ako sa bahay niyo ng menudo at saka ng kaldereta. Kasama ng aking mga harapang angels ay kanilang dinala ang handang pagkain para sa pamilya ni Kat. At hindi lang yan, mayroon pa tayong cake para naman mabawi at mapalitan ng luha ni Kat ng ngiti para sa kasiyahan ng kanyang anak na nag-birthday. Happy birthday to you! Ma'am Corina, maraming salamat po sa pinadala niyong pagkain po. Sobrang enjoy po yung anak ko. Ngayon na po ulit na-celebrate po yung birthday niya. Maraming salamat po. Sobra ka na, wala kayong utang na loob. Wala kang utang na loob. Wala kang pakialam. Pero hindi natatapos dyan ang ating misyon dahil sinadya rin namin na maging mas maayos ang paningin ng isa pa sa ating mga nakaharapan na si Kenneth. Sinamahan namin siya sa LensCraft Optical Clinic para ipa-check up ang lagay ng kanyang mga mata at mapagawan siya ng salamin na naaayon sa kanya. Dahil nga rito, mas naging komportable at nakakakilos na nga ng mas maayos si Kenneth sa kanyang trabaho. Thank you po, Ma'am Corina. Nandito po ako sa bagong trabaho ngayon at nagagamit ko na po ang bagong salamin. Salamat po.
Siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga batang nagbibigay buhay sa Distrito 2. Kaya naman, itinuloy rin namin ang pamimigay ng tsinelas sa family nila Nora at Rose Ann. Ilan lang ito sa mga kwentong napakinggan natin sa programa. At hanggat may pagtatalo, handang sumalo at magbigay solusyon ang face-to-face harapan. Alam nyo, nakakaawa din sa araw-araw po na ating pagdidiskubre ng mga simpleng problema ng ating mga kababayan. Nadidiskubre natin kung gaano kahirap ang buhay ng napakarami sa atin. Eto, puro part-time ang mga trabaho, hindi makahanap ng permanenteng trabaho. Sabi ko nga kay Sharon, isama mo na yung pagbebenta mo ng basahan doon sa pagmamanicure, pedicure mo. Opo, minsan ginagawa. Hindi ba? Mahirap po talaga. Kaya ako naman, wala namang utangan dito. Sabi ko, Otep, bigyan na lang natin sila ng groceries. Hindi ba? Para makatulong. Papadala kami sa inyo ng grocery. Konti lang. Para meron lang kayong, meron kayong pagkain siguro sa 3 araw, 1 linggo. Tapos, bibigyan ko kayo ng tig-2 extension cord na mahaba. Ewan ko naman kung anong gagawin yung tudon, baka ibenta lang din. Ilalapit ka namin sa mayor, si Isko, nanalo. Kailangan mailapit ka namin para mabigyan ka ng trabaho. Kahit, di ba dapat may ganong rehabilitation, sabi mo nga, di ba? Si Tuesday for Kagawad. Yes. Lahat ng mga nagagaling sa piitan dapat binibigyan ng tsansa. Tama. Okay. Ito, ano ngayon ang gusto mong sabihin? Ito, kumpare ko naman po ito, hingi na lang po ako ng pasensya. Oo. O yan, naluluha si Ugto. O ayan. Diba? Kasi dapat nagtutulungan tayo. Tayo lahat ng mga nangangailangan, nagtutulungan. Ugto. Tapos, meron pa ako ibibigay sa'yo, shades. Parang hindi nila lagi nakatingin sa parang hindi nila alam kung saan ka nakatingin. Huwag ka lang tututok. Diba? At may diferensya mata. Patitingnan ka namin sa eye doctor. Diba meron tayong patingnan natin ang mata niya. Baka kailangan mo na ng salamin. Hindi mo pa alam. Hindi, pagka nagbabasa ako ng dyaryo, hindi ko na mabasa yung maliliit. Ayan, kailangan mo na ng salamin. Ang dami namimigay ng libreng salamin. Sa barangay lang yata, meron yan. Tutulungan ka namin dyan, para hindi ka na napagkakamalan. Okay, Ninya? Oy, si Ninya pa pala. Ninya. Naalala ko pa naman yan. Huwag masyado malapit. Okay. So, Ninya, okay na ba? Okay na. Huwag mo na rin siyang tignan. Lagi na yung sinakasalamin na ngayon. Kaya nga. Pag dumadaan ka, huwag mo na rin siyang tignan. Simpleng bagay lang po ito, pero kita ninyo, nagkakaroon ng problema sa mga relasyon. Ano ba ang nasa isang titig? Sabi nga nila, ang mga mata ang siyang bintana ng iyong kaluluwa. Sa mata nakikita ang iyong pagkatao. Ngayon, kung may tumititig, ang ibig sabihin lang nun, may tinititigan. Tama? Okay. Tama nga naman ang batas. Depende sa tinititigan ang epekto at pakahulugan ng isang titig. May titig na nauuwi sa ligawan at pag-iibigan. May titig na nakakalalaki na nauuwi sa hamunan at gulpihan. Diba? May titig na nakakabastos at nakakadulot ng takot. At mahalaga na alam natin ang batas na ito ay bawal. May kalayaan ng lahat na tumingin. Pero kailangan alam natin ang ating sinasabi at kinikilos ay may epekto sa iba. At tayo ay may pananagutan sa lahat na nagmumula sa atin. Sa'yo nang galing papanagutan mo yan. May kalayaan, pero ang kalayaan ay may hangganan. Ayan. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Okay, picture tayo. Face to face.
siya'y pinaalis. Pati trabaho niya, pati yung ka-live-in niya, ay nawala rin. Asawa ko, niligawan niya pala, kaya pala pinalis. Ikaw kasi lagi kang lasing. Pero totoo ba na parati kayo magkasama? Nagpupunta sa akin, naglalabasan sa kanilo. Nabuto ko, nag-iinom. Wala ko nagawa. Totoo yun, hindi na kasama daw kayo sa bahay. Harapin mo face to face.